Isa kang alamat, Pika! Good morning. Morning. Hello, good morning, good morning. Eto na naman si Boy Pickup, no? Ayun yung paboritong Pinoy flipper dito sa Australia. Pasensya na, natagalan tayo mag-upload ng video, no? Medyo nagka-problema kasi tayo sa laptop ko, no? Tapos naging busy din ako sa work, no? So pinaayos ko pa yung laptop kaya hindi ako mapag-edit ng mga video. Anyway, andito na naman tayo, no? So kung napanood nyo yung kanina, yun yung mga thrifting videos natin, no? Nung mga nakaraang linggo. So wala namang kakaiba. So pretty normal, pretty standard, no? So yun yung mga usual na nakukuha natin. So kung bago ka pa lang sa channel, welcome. So ang ginagawa ko nagbebenta ako ng mga used na items sa mga thrift stores, flea markets, garage sales, at binibenta ko sila sa eBay for a profit, no? So ito ngayon katatapos lang namin magbalot ng mga sales kagabi, no? So medyo konti lang pero sakto lang naman sa average natin. So ito nabalot ko na, no. So lilipad na to. Hindi ko na ibabalik ta rin kasi makikita nyo yung address nung bumili. Pero ito mga DVD lang to, no. DVD lang yan. So
Ilagay ko na lang dyan kung ano to. Pero $55 yata nabili. Dragon Ball Z na movie set. Nabili ko lang yan sa marketplace ng $15. Ito lilipad na, no? So mapagpaalam na tayo dito. Tapos ito mga DVD lang din, no? So mga $15 bawat isa. So ito pag mga DVDs na single, dito ko lang siya nilalagay sa envelope na ganito, no? So para madali siyang i-ship, tsaka mura. Tapos track pa to, no? So makikita niya sa Australia Post. So medium size envelope tawag dito, no? So cheap na natin to, no? Mamaya kasi pupunta ako sa Auspos, ilalaglag ko to. So Sabado ngayon, at hanggang 12 lang yung Australia Post kapag Sabado dito sa amin. So meron pa akong ilang minutes para tapusin to. So naisip ko bago ko i-pack up, pakita ko na rin sa inyo, no? Tapos ito din nabenta. Yan. So motorcycle shoes. So medyo matagal dito tumambay sa akin. Pero nabenta naman siya ng magandang presyo. $60 to nabili. Size 13 na motorcycle shoes, no? Or boots. Yan. So maganda din. Okay naman. Medyo bulky lang siya. So medyo mapapagastos tayo sa shipping dito, no? Isang malaking box. Yan. So 4 na sales kagabi. Medyo mabagal pa yun, no, sa ine-expect ko. Pero anyway, habang wala ako, no, ito din nabili din to. Itong steering wheel na Logitech. Ayan. So share ko lang nakakatawang storya. Ito nabili ko to sa Sydney. So parang $50 kasama yung PS2 na nabenta natin recently, no. So lalagay ko na lang dyan kung makita ko pa siya dun sa orders ko. Pero ito $50. Siguro mga $20 naman siguro yung cost of goods ko dito kasi $50 lang yung binayad ko. Pero ito may bumili, no, $150. So nabili siya, pero in the end kinancel ko din siya, no. So hindi ko tinuloy yung order kasi masyadong mahal yung shipping. So nung nilagay ko siya sa box, umabot ng $150 yung shipping niya, no. So halos wala na akong kikitain. So kakainin lang ng shipping yung binayad ng customer, no. So nag-decide ako sa marketplace ko lang siya ibebenta. So kahit may option ka na mag-cancel, no, isa-suggest ko wag niyong gagayahin yun. So nakakasira ng track record yun sa eBay. So mayroong option mag-cancel pero hindi ibig sabihin ika-cancel mo yung mga orders na kunyari tinamad ka lang magbalot o kaya feeling mo wala ka nang kikitain. So kailangan may commitment ka para i-fulfill yung mga orders. So wag niyong gagayahin yung ginawa ko na yun kung nag-i-eBay ka. So first time ko mag-cancel ng order, no. So pero yun, suggestion ko lang, try niyong iwasan or wag niyong i-cancel yung mga orders at all, no? So kung may umorder tapos feeling nyo dehado kayo, ipadala nyo pa rin kasi nagkakaroon siya ng, ang tawag doon is defect sa selling account nyo sa eBay, no? So try nyo i-maintain na kapag may umorder, ipapadala nyo siya, no? Walang tanong. So ito talaga sobrang malaki yung maluluwi ko kung pinadala ko siya, and then out of 6 months ko sa eBay, first time ko lang siyang gawin. So I think okay lang naman yun, no? So pero unless sobrang worst case na magpa-ship kayo ng mga items na lugi kayo, dun mo lang talaga siya ika-cancel, no? So try nyo iwasan yun para magkaroon ng defect yung eBay nyo, no? So wag nyo siyang gagawin. Tapos nung mga ibang araw, nag-focus din tayong bumili ng mga video game consoles tulad nito. Yan. So ito Xbox One. Nabili ko to sa marketplace ng $50 lang, no. So pag video game consoles, madali lang siyang ibenta. So hindi siya masyadong nagtatagal na active sa store mo, no. So saglit lang. So dalawa to actually. So dalawa yung nakuha ko na ganito. Yung isa na benta ilang araw lang matapos kong siyang ilist sa eBay. So $50 ang maximum na budget ko sa mga ganito. Yan. Sa mga ganitong video game consoles na ganyan. So PS3 pa yan, PS4, Xbox or Wii, no. Pero sa Wii medyo umiiwas ako, no. Yung mga Wii na parang ganito, hindi masyado maganda yung kitaan yan ngayon. So focus muna ako sa Xbox at PlayStation, no. So nabenta ko siya mga $160. So dinagdagan ko lang ng mga games na nakatenga dito sa shelf ko, no? So yung mga matagal mabenta, sinabay ko na lang doon. So nakaka-boost kasi ng selling rate yun, no? So mas gusto ng mga tao yata na
pag bumili sila na console, may kasama ng games, no? So, okay na okay. Ito may kasama pa tong controller na isa. So, ewan ko kung makakita pa ako ng ibang thrift finds natin na may video games, no? Na pang Xbox. So, siguro pag nakakita ako, picturean ko na lang siya ulit tapos isama ko yung mga video games, no? So, ganun lang yung technique. Yan. So, recently kasi, nag-update ako ng mga listing sa eBay, no? So, kunyari yung mga matagal na hindi nabebenta. So, i-update ko siya, no? For example, ano ba man na example? Aray ko. Yan, itong lot ng mga TV shows, no? Ng mga pambata. So, dati inilist ko lang to pa isa-isa. Pero ngayon, binundle ko na siya, no? So, para mas madaling makuha at para mas sulit naman yung shipping, no? So, kaya sa isip ko siya isa-isa, gagastos ako ng mga 650 yata about envelope na nakita nyo kanina, no? So, ngayon, pinagsama-sama ko na lahat ng children shows natin. Binibenta ko siya as isang set, no? Para syempre mas maganda yung kita, tapos makatipid tayo sa shipping. Okay, so mabilisang update lang dun sa ating progress, no? So nag-goal tayo nung about 3 months ago ng $12,000 by the end of August, no? At kitang-kita nyo naman yung sales ko, no? Medyo lumampas na, 12,465. So natawid ko yan nung Monday, I think Monday or Tuesday yata, no? So on track tayo, no? Actually maaga pa nga, so meron pa akong extra 3 weeks. Tapos dun sa ilang araw pa lang na lumampas, naka $500 na ako na extra, no? So try nating sagarin kung magkano yung kayang abutin sa goal natin, no? Pero happy ako dito kasi despite na ilang araw ako naka-time off, no? So na-meet ko pa rin yung target natin for 6 months natin sa eBay. So speaking of time off, so kung pansin nyo, ayan, ang daming araw na bakante. Ayan. So nag-time away din kasi ako sa eBay kasi pumunta ako sa Sydney. So dumalo kami sa kamag-anak namin doon tsaka sa mga friends doon, no? So medyo may 2 linggo din ako na nabakante, no? So kung papansinin nyo, ayan, no? So nagkakaroon pa rin ako ng mga sales kahit na wala ako sa eBay or naka-time off ako. In fact, itong August 1, naka $400 pa tayo. So kapag kasi sinabing time off, no, kung naalala nyo dun sa previous videos ko, no, so parang i-inform mo yung may banner na lalabas dun sa store mo na itong seller na to is away, tapos masi-ship lang siya by the time na bumalik siya, no. So parang out of office kung nagtatrabaho ka, no. So binili pa rin nila despite na naka-indicate doon na i-handle ko siya after 2 weeks. At okay na okay yung sales. Actually, medyo mas mababa lang siya ng konti than normal. So, pansin nyo, may mga araw na 20, tapos may araw na totally walang bumibili, no? So, sobrang helpful nun. So, siguro ganun na lang yung gagawin ko. So, time away from eBay, pero naka-enable pa rin yung sales, no? Maximum yata nun is 15 days mo siyang pwedeng gawin. So, hindi naman yun limited. So, pwede mo siyang gawin kahit kailan. Pero syempre mas maganda pa rin na active yung store mo, no? Kasi isipin ng tao na mabilis masasend yung mga items nila. Tapos kung napapansin nyo, nilagay ko rin tong goal na to, ASP. Yan. Tawag dyan, average sales price, no? So 3 months ago, nag-set tayo ng goal. Yan. Na lahat ng bibili natin, kailangan mabenta siya ng over $30, no? Over $30. At syempre, kinumpit ko siya, no, from the start. So yung average sale price natin, $37.49. So nung first 3 months, ang baba niyan, parang nasa $24 or $25. So pag ganun yung bentahan, halos wala na akong kikitain nun kasi kakainin lang ng shipping yung benta, no? Pero habang tumatagal, so na-improve natin siya to $37.49, no? So and hopefully mas tumaas pa yan, no? So nag-focus na kasi ako ngayon sa pagsosource ng mga items na mataas ibenta compared sa dati na basta makapaglabas lang ako, no? So kasi top rated seller na tayo sa eBay, tapos bumibilis na rin yung labas ng mga items natin, no? So malaking bagay yung sinabi ko 3 months ago na yung goal ko is maging top rated seller tsaka maraming positive reviews, no? Going back dun sa pagiging top rated seller natin, no? So 3 months ago, I think yung total positive feedback ko nasa 30 lang, pero after a few months, lumobo siya, bigla naging over 100 na siya ngayon, no? So, ang daming effects nung pagiging top rated seller. So, mabilis mag-move yung mga items, mas malakas
feedback ng mga tao, no? So observation ko lang naman yun, no? Iba-iba. So depende din kasi talaga sa quality ng binibenta mo, no? So hindi porket naglalabas ka ng product, mag-expect ka ng positive feedback, no? Syempre kailangan din talaga maganda yung quality ng binibenta mo. Tapos yun nga, so tinagat ko na over $30 yung mga nabebenta namin. So far okay naman yung average sale price natin, no? $37.49. Ibig sabihin, yung mga binibenta natin is over that amount, no? At average yan. Okay. So yun na muna yung video natin ngayon, no? So siguro tatry ko na maghanap pa ng mga items na pwedeng i-source. Tatry ko rin mag-post sa YouTube as much as I can, no? So medyo nawawala din kasi ako. So sabi ko nga before, hindi ko naman priority yung YouTube, tapos ginagawa ko lang to part-time aside sa 9 to 5 na job ko, no? Pero anyway, masaya ako sa resulta. So $12,000 tumampas sa tayo. Meron pa tayong ilang linggo, no? So try pa nating lampasan yan. Try pa mag-source ng mga magagandang items na pwedeng ibenta over the average sale price, no? So ano sa tingin nyo? Kung meron kayong tingin na ginagawa ko na tama or mali, no, mag-comment na lang kayo, no? Or kapag trip nyo, mag-like at subscribe na lang kayo, no? So malaking tulong yun sa channel natin. Okay, yun na muna. Thank you so much. See you next time.